Mag-umpisa ng maramdaman ang epekto ng El Nino sa unang bahagi ng 2024. Pinaghahandaan na ito ng Department of Agriculture para maibsan ang epekto sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sabi nating strong to very strong yung El Nino natin ngayon. Nasa 63 lalawigan ang posibleng makaranas ng malaking kakulangan sa ulan sa mga susunod na buwan base sa pagtaya ng Pag-asa. Maaaring makaranas ng meteorological drought kung saan 3 magkakasunod na buwan na mahigit sa 60% ang kakulangan sa ulan o kaya naman ay 21 hanggang 60% na kulang ang ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Ito ay dahil sa tuminding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon sa ahensya, posibleng isa o walang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang 3 buwan ng 2024. As early as January, so there will be areas na posibleng makakaapekto ang meteorological drought conditions dyan sa Luzon. But by end of February, by end of March and April, dito natin nakikita yung possible naman na epekto sa Visayas and Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng madelay o hindi agad makaranas ng maulang panahon ang bansa kahit sa pagpasok ng habagat sa kalagitnaan ng taon. May nakikita silang posibilidad na susundan ng pag-iral ng La Nina ang El Nino. Kasi usually kapag may La Nina, may reversal tayo ng ulan during haba season na mababa ang ulan. So kung magkakaroon ng ganong domino effect, itong El Nino and then yung developing La Nina. Samantala, ang Department of Agriculture ay nag-request na ng 112 million pesos na budget para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Pangunahin sa target nito na paulanan ay ang mga watershed ng Angat at Magat Dam. Makakatulong ng Department of Agriculture ang Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Pag-asa at ang Department of National Defense sa pamamagitan naman ng mga gagamiting eroplano sa pagsasagawa ng cloud seeding. Nagkakaroon na rin ng rehabilitasyon sa mga irigasyon sa bansa. Naglaan naman ang Philippine Crop Insurance Corporation ng nasa 1.8 billion pesos na halaga ng pondo para sa insurance ng nasa 900,000 na mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Bukod pa ito sa 500 milyong piso na nakahanda na rin para ipautang. Samantala, nasa 45,000 mga magsasaka na ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong financial assistance. Mula ito sa 12 billion pesos na halaga ng nakolektang taripa mula sa importasyon ng bigas noong 2022. Ang programang ito ay sa ilalim ng Rice Tarification Law para maibsan ang epekto sa mga magsasaka ng importasyon ng bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.